see without your blinding light. I am not worthy to come to you, but you have reached out to me. Everybody sing it out. I'm living by your grace and mercy. Come on, lift your hands. I'm free, I'm alive, I'm forgiven. I'm living by your grace and mercy. You deserve all the glory, oh Lord. I'm living by your grace and mercy. I am free, I'm alive, I'm forgiven. I'm living by your grace and mercy. You deserve all the glory, oh Lord. I'm living by your grace and mercy. Come on, sing it out. Grace and mercy. Yan, isa po mapagpalang umaga sa ating lahat. Yan, thank you everybody for celebrating Mother's Day with us today. Ayan, alam kong napagandang time to no, to celebrate with our mothers. Kaya naman lahat ng mga nanay na nandito po sa sanctuary, nakasama po natin today. Pwede bang magsitayo? Acknowledge lang po natin yung mga mothers na kasama natin. Pwede po bang tumayo yung ating mga mothers at palakpakan naman po natin. Ayan, bigyang pugay po natin yung ating mga dakilang nanay na naririto today. Ayan, Happy Mother's Day po. Sige po, maaari na po tayong makaupo. Yan, salamat po sa mga loudspeaker ng hindi na daw ngayon ilaw ng tahanan, loudspeaker na sila daw ng mga tahanan. Tama ba yun, mga mothers? Parang hindi naman yata ako makapahay. Speaker lang, hindi naman masyadong loudspeaker. Bluetooth speaker. Okay, ayan. And so since today is Mother's Day, ang title po ng ating mensahe sa umagang ito ay, ayan, naka-off ba? Ay, naka-on. Ayan. So, ang title po natin today ay Mother is Mothering. Yan. Mother is Mothering. Familiar ba kayo dito sa phrase na ito, Mother is Mothering? Kasi ito again, no, isa na namang common word na binigyan na naman ng ating mga Gen Z ng sariling spin. Yan. Mother is mothering. Yan. Kasi sa atin, kasi pag sinabing mother, alam naman natin yun, di ba? Pag mother, nanay, inay, mommy, di ba? Yung nagluwal sa'yo, yun ang alam mong mother, no? Pero ngayon, sa Gen Z lang, kapag sinabing mother, yan, iba yan, di ba? Kaya ito, mga tweets to ng mga Gen Z nating mga kapatid, yan. Ang ating mga Gen Z na may ibang ibig sabihin, parang hindi yata siya konektado sa Mother's Day, no? Yung mothering na ito. So, sa Gen Z's lang, when someone is addressed as mother, ibig sabihin, she is an iconic figure. Maaring isa siyang pop star, artista, celebrity, no? Or basta mga exceptional women in our society
today. Ayan. So, pag ikaw ay sinabihan na you are mother, yan. So, ibig sabihin, ito ay isang mataas na compliment na ibinibigay sa mga taong hinahangaan natin, mga taong saludo tayo. Yan. To people we look up to sa terms man sa larangan man ng fashion, achievements, ideologies, yan. So, yun yung mga tinatawag ngayon na mother. At isa sa mga example ng mga mother today, yan, kilala nyo, may mga Swiftie ba dito? Naku, parang wala bang Gen Z dito sa sanctuary natin today? Wala bang mga Swiftie dito? And ako, kahit millennial ako, medyo malapit-lapit sa mga kapwa Swiftie. Yan. So si Maring Taylor Swift, yan, example ng laging nasasabihan ng mother. Yan. Kasi, napakarami niya pong achievements, no? On April 2 lang, last month, officially nakasali na po siya sa listahan ng Forbes Billionaire list na may net worth na 1.1 billion. Actually, alam nyo, she is the first and only artist sa listahan ng Forbes Billionaire list na naging billionaire dahil lamang sa kanyang musika. Kasi pag tinignan nyo yung billionaires list, although marami naman talagang billion, pero usually mga kumpanya sila, pamilya, tapos more on mga luxury brands, may mga anong tawag dito, yung Tesla, Microsoft, mga ganon. Pero siya, nag-iisa na pumasok sa billionaires list dahil lang sa music. Bilang isang songwriter, concert artist. Yan. And sa Grammys, maging sa Grammy, isa sa pinakamatataas po at prestiyosong award-giving body sa music industry ay pinarangalan. Yan. Din siya 14, nanalo din siya 14 times. Mas mararaming awards sa kanya. But sa 14 times na ito, 4 of which ay ang napanalunan niya ay ang Album of the Year, which makes her the only artist na nanalo ng ganito karaming beses. No, wala pang nanalo ng 4 times. Yan, sa Album of the Year. And from our available data, ayan, basahin ko lang ng konti, no? She has amassed over 50 million album sales and 150 million single sales as of 2019. 114 million units globally. Ito yung mga CDs, yan, yung mga, hindi na uso kasi ngayon ng cassette, di ba? Wala na mga ganun, no? And sa streams naman, no, 78 billion streams. Ito naman yung mga digital platforms, katulad ng Apple Music, Spotify, yan, YouTube, no? May mga nakaka-relate pa ba? Kasi parang iba na yata yung mga ngayon no? Mga tugtugan ng ating mga kasama today sa Sanctuary, yan. And yung kanyang Eras Tour din, no, na ongoing ngayon. I think nasa France sila today. Yan, ongoing yung Eras Tour. May mga anak ba kayo dyan na Swiftie? Siguro alam niyo yun, no? Yung mga nagpapabili ng mga, nanonood ng concert nito ni Taylor. Wala lang kasi dito sa Philippines, no? Yung kanyang Eras Tour, it is the first concert, highest grossing tour of all time, and it's the first to surpass $1 billion in revenue. Grabe, no? Talagang mother ang ating Mother Taylor. Ayan. Pero to address someone as mother sa lengguwahe ng Gen Z, hindi naman limitado doon sa mga achievements lang, di ba? Even common people like us, yung mga nanay po natin na kasama, kahit sinong babae here on the Sanctuary can be called mother. Yan. Hindi mo, sa lengguwahe to ng Gen Z, hindi yung alam nating definition. Yan. Hindi natin kailangan na mag-Eras Tour or maging bilyonaryo para ma-earn yung matinding paghanga ng mga tao sa ating paligid.
Di ba? Kung ang tingin nila sa'yo, ang galing-galing mo, di ba? You're so great in taking up multiple roles. Di ba? Ang sipag-sipag mo, ikaw na talaga. Ampunin nyo na kami, di ba? Parang you are mothering sa ganong definition, di ba? At sa mga nanay natin dito today, yan, nakasama natin, nadaig pa si Taylor sa dami ng tour. Kung si Taylor, 3 hours lang yung tour niya. Tayo, 16 hours tayo nagtutour. Di ba? Tour sa labada, tour sa kusina, tour sa palengke. More than 16 hours ang ating tour. Araw-araw, kayo talaga ang literal at tunay na mother. Yan. So, gusto kong i-relate din ito sa isang karakter sa Biblia na hinangaan din ng napakaraming tao sa kanyang Christian community. At ito ay dahil sa kanyang mabubuting gawa, no? And though the Bible never mentioned her na literal na nanay, kung literal nga ba siyang nanay, but she was definitely mothering. At ang tinutukoy ko pong babae ay si Tabitha or Dorcas. Ayan, bago ko tayo pumunta doon, ito, isang example ng mothering. 2010 pa lang, di ba, ministry na. Hanggang ngayon, 2024, 2023, ganun pa rin, di ba? Hindi pa rin nagmamaliw yung paggawa nila at pagiging tapat sa gawain ng Panginoon. Grabe talagang mga mother yan. So later, isang example lang, maubos yung time natin pag lahat ng mga dakilang nanay dito nilagay natin sa slides natin. So ilan lang yan, okay? So yung babae tinutukoy natin kanina is Tabitha or kilala din bilang Dorcas. Matatagpuan natin yung kanyang kwento in Acts chapter 9 verses 36 to 42. And let me read it to you. Sabi ng salita ng Panginoon in verse 36, sa Joppa naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay Tabitha. Sa wikang Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, nagkasakit siya at namatay. Nilinis ang kanyang bangkay at ibinurol ito sa silid sa itaas. Malapit lang ang Joppa sa Lida, kaya nang mabalitaan ng mga alagad na si Pedro ay nasa Lida, nagsugo sila ng 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Joppa. Sumama naman sa kanila si Pedro at pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Kaagad lumapit sa kanya ang lahat ng mga biyuda. Umiiyak sila at ipinapakita ang mga damit at mga balabal na ginawa ni Dorcas para sa kanila nung ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabitha, bumangon ka. Dumilat si Tabitha at naupo nang makita nito si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. Pagkatapos, tinawag niya ang mga hinirang ng Panginoon at ang mga byuda at inhanap sa kanila si Dorcas na buhay na. Ang pangyayaring ito'y nabalita sa buong Joppa, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Yan. So yung ating mother for today's video, ayan, ay si Tabitha. Yan. So ang kanyang pangalan ay Aramaic, yan, Tabitha, o Dorcas naman sa wikang Griego. So dinescribe ni Luke, no, yung author ng Book of Acts, si Luke, dinescribe niya si Tabitha bilang isang disipulo, na disciple or mathetria. Yan, mathetria. So, ang kahulugan nito sa Greek translation ay female disciple. So, sa Greek translation kasi merong feminine, merong masculine form ang mga nouns. Di ba? Parang sa Tagalog, doktora, di ba, pambabae, yung ganong ano. So, meron ding ganoon sa Greek. So, trivia lang, no? Alam niyo po, sa buong New Testament, kapag sinearch nyo po yung salitang mathetria, isang beses lang po ito makikita. Isang beses lang ginamit ang salitang mathetria o female disciple. At ang ginamit itong description kay Dorcas or Tabitha lamang.
'Di ba? Kung iisipin nyo, 'di ba, marami namang mga alagad si Jesus. Maraming tagasunod si Jesus katulad nila Mary, 'di ba? Ang daming mga babaeng nabanggit lamang or inacknowledge lamang based sa kanilang personal name, no? Pero hindi sila natawag na Mathetria, only Tabitha, no? Si Tabitha lang yung sinabihan na Mathetria o female disciple, 'di ba? So kung isipin mo mabuti, ang lakas din maka-Taylor Swift nito ni, siya lang yung nag-iisa na ganoon, di ba? So on the other hand, si Tabitha lang nag-iisang ganoon. So what makes her different, di ba? Ano kayang meron itong si Tabitha? Bakit kakaiba siya, no? Bakit siya mababansagan na ganoon? So today, we will look and learn on the mothering attributes na meron si Tabitha. And paano ba natin ito mai-apply sa ating buhay bilang mga Kristiyano? So I only have 3 points, no? Una pong punto, the first thing that I saw sa kwento ni Tabitha is that number 1, her heart for humans. No? Her heart for humans. Puso, yung kanyang puso para sa mga tao. So, nung pinag-aaralan ko to, no, I learned that Tabitha or Dorcas, yung kanyang pangalan, though different yung kanilang translations, ito po, ang ibig sabihin ay gazelle or deer. Parehong ibig sabihin nila gazelle or deer. O sa Tagalog, usa. Yan. Meron ding Dorcas gazelle, no, na lahi ng klase ng mga usa. At kilala ang Dorcas gazelle sa kanilang matatalas na paningin. So these animals, they lived usually sa mga high mountain ranges, dun sila nakatira. At malayo ka pa lang, makita ka na kagad nila. Yan. Sabi nga ng mga zoologists, you can never outsprint itong klase ng animal na ito. Yung kanilang sensitivity sa paligid, both in sounds and in sight, no? Plus yung bilis pa nila ng pagtakbo gives them an edge sa mga predators. And so today, I'd like to connect yung pangalan nito ni Dorcas sa kanyang karakter. 'Di ba? Gazelle or good eye. Yan. Isang pangalang ibinigay po sa babae who saw everyone, no? To the woman who saw everyone. Diba? Naniniwala ba kayo? Tayo mga tao, we don't want to be just looked at. Diba? We wanted to be seen. Magkaiba kasi yun eh, diba? To be looked at and to be seen. Para sa akin, no, magkaiba itong definition na to. Ayaw natin na tinitignan lang tayo, pero gusto natin na tunay tayong nakikita ng mga tao, di ba? We wanted to be seen. We wanted to be acknowledged. We wanted to be, na maunawaan po tayo, no? Yung ating mga pangailangan, yung ating mga thoughts, di ba? Napakasarap isipin na hindi mo na kailangan magsalita. And people will know, no? Although, syempre, kailangan magko-communicate pa rin tayo. Pero napakaganda na may mga taong sensitive to your needs and to your thoughts, diba? Because when we feel seen, we believe at nararamdaman natin that we matter, diba? Nararanasan nyo ba yon sa inyong buhay? When you feel seen, you feel that you matter. And so, let me ask you po, no, sa umagang ito, bilang mga Kristiyano po ba, do you make people feel seen? No? Do you make people feel seen? Or basta na lang tayo nagbababa ng ating mga judgment, di ba? Yung walang halong, iba, gusto natin, we wanted them to be seen, nangangamusta tayo, kamusta ka? Diba? We take time to know people. Ano bang iyong iniisip? Anong gumugulo sa iyo? Anong iyong mga pangangailangan? Diba? And usually, yung mga nanay natin, hindi masyadong nakakamusta, no? Baka ngayong Mother's Day lang, kasi nga Mother's Day lang. Pero sana naman, kahit hindi Mother's Day, diba? Mabigyan natin ng time na ma-feel ng ating mga mothers that they are seen. Yung kanilang mga ginagawa,
di ba, yung kanilang mga efforts sa bahay, make sure that they are felt seen, di ba? Kasi, though hindi naman tayo nanghihingi ng recognition kasi ginagawa naman natin talaga to para sa ating family. Pero once in a while, masarap din na nakikita nila, ay, ang galing ng inano mo, mami. Ay, sarap, mami, nung ano mo, niluto mo. Di ba? Ay, gusto ko yung damit mo today. Di ba? You are felt, you feel that you are seen. Ayan. So, si Tabitha, no, balik tayo sa ating kwento. Si Tabitha, hindi lamang siya merong eye for people, pero hindi lamang niya nakikita yung mga tao sa kanyang paligid, yung pangangailangan nila. But she also has a heart for humans. No? A heart for marginalized people, especially yung mga widows. Diba? Hindi ba't ganun din naman si Jesus? Diba? Ganon din si Jesus. A lot of His ministry here on earth ay nakasentro sa mga outcast, sa mga marginalized people. And I can give you 5 different types of marginalized people sa Biblia. Unang-una yung mga children. Diba? When the disciples saw Jesus, kung naaalala nyo to, no? Yung mga bata, lumapit sila kay Jesus. Pero nung nakita ng mga disciples, ang tingin nila sa mga kids, nuisance, estorbo, abala. Diba? Yun yung tingin nila sa mga bata. Pero si Jesus iba siya. No? Winelcome niya at tinanggap niya ang mga bata. Diba? Karamihan sa mga tao ngayon, aminin natin, diba? Karamihan sa mga tao ngayon, we view children or kids as distraction. Nakakabagal, huwag mo na isama, nakakabagal. Diba? Imbis na mag-enjoy tayo, magsasaway pa tayo, mag-aano pa tayo, ang bagal kumilos, ganyan. Diba? Minsan ganun, ang tingin natin sa mga bata, abala, ay, nagtatrabaho ako. O kunyari, tutulong sa gawaing bahay, wag na, tatagal pa. Diba? Minsan mga ganun, ang tingin natin, no? Children are nuisance, yun yung tingin natin. Pero, wag po sana nating kalimutan, no? Wag po sana nating kalimutan na ministry din ang mga bata. Di ba? Ministry din sila. It is in fact our responsibility to raise godly children. Di ba? Kaya hanggat may pagkakataon po tayo, wag nating sayangin na i-point sila lagi kay Jesus. How to pray, how to worship, and how to truly love Jesus. Tanim lang tayo ng tanim, di ba? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Di ba? Tanim lang tayo ng tanim kahit anong edad pa yan because no one is too little for Jesus. Di ba? Kahit na feeling mo hindi pa niya matatandaan, turuan mo pa rin mag-pray, di ba? Turuan mo pa rin ng ganito. Di ba? Attend lagi sa Sunday school. Kahit na ang baga, late na ako lagi sa Sunday service. Kasi, di ba? Pero sama lang natin sila ng isama. Who knows yung mga tinanim natin, di ba? Si Lord naman yung magdidilig niyan at magpapalago. Ayan, sige. So, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So, those are one kind of marginalized people, yung mga children. Women din, no? In a very patriarchal society, nung panahon po ni Jesus and nung culture nila, binigyan ni Jesus ng halaga ang mga tinuturing na second-class citizens, no? Ang mga women. Napakaraming encounters ni Jesus with women. Di ba? Yung babae sa well, when he sat down with the woman on the well, di ba? Nung in-acknowledge niya si Mary, nung nagbuhos ng pabango sa kanyang paa, no? When he healed yung bleeding woman for 12 years, di ba? And tinawag niya pa na daughter, no? So, napakadami at napakagaganda ng mga encounters ni Jesus with women. And so, relating it to our modern time, no? How do we view and how do we treat women today? Diba? How do we view or how do we treat women today? May kaisipan pa ba tayo na, hindi, yung babae lang yan, okay na yun, wag na, next time na lang siya, wag na siya, di ba? Meron pa bang gano'n? I hope, no, bilang mga Kristiyano ay, ano na tayo doon, lampas na tayo doon. Third, ang mga lepers. So yung mga lepers, they are actually the most stigmatized people nung panahon ni Jesus. Di ba? Kasi sabi sa batas, they are considered as outcast, unclean, no? Hindi sila pwedeng sumama sa syudad. Kailangan meron silang sariling parang barangay, may sarili silang town. Lahat ng lepers doon, no? Kasi makakahawa sila ng mga
tao sa syudad. So outcast sila sa society. But Jesus, iba, no? He even touched them and ministered para sila ay maging clean, di ba? So iba talaga, no? Iba talaga ang kalinga ni Jesus sa mga outcast. Yan. Pang-apat, Samaritans, no? Alam natin yung kwento nung Samaritano, no? At nung yung Good Samaritan, di ba? Napakahaba na po ng history ng conflict sa pagitan po ng mga Jews and Samaritans. Di ba may prejudice, no? Sometimes, tayo, kung may ganon nung time na yon, tayo may ganon din tayo no? Sometimes may mga biases tayo. Kristiyano ka man o hindi, sometimes may mga biases. Parang medyo may pa tayo lalo na, saan ba yung probinsya niyan? Ay, sa taga-ano yan? Ay, di ba yung mga taga ganito, ganyan yan sila. Di ba? Naku, huwag mo yan awayin. Kasi di ba sabi sa kanta, hindi susuko, hindi, ano ba yun? Ano ba yung kantang yun? Di ba? Yung sabi nila, hindi tatakas, handang matodas, talagang lagot ka talaga dyan pag nakipag-away ka dyan, di ba? O kaya naman pag may outing, ay, huwag mo isama si kasi di ba, yan sila, kuripot yung mga So, kayo na mag-fill in the blanks, hindi na ako magsasalita ng mga probinsya. Ayan. Di ba may mga ganun pa rin no? May mga biases pa rin na hindi na natin ini-include yung iba. So, let's be inclusive tulad ng goal ng church na ito, na maging inclusive tayo lagi toward all people, lalo na yung mga outcasts and marginalized. Yan. At pang-5, the sinners, which kasama din po tayo. Di ba napakadaming encounters ni Jesus with sinners? At ang dami ding mga Pariseo, even common people, nagtataka sila, bakit nakikihalubilo si Jesus? Di ba? Ginajudge nila si Jesus kasi nakikihalubilo siya sa mga tingin nilang makasalanan. Ako, dapat hindi yan. Dapat di ka nakikisama sa mga ganyan. Di ba? Pero alam naman natin yung purpose ni Jesus, no? Is to minister to them, to have their relationship with God be reconciled. Yan. At ganito rin, no? Yung dinisplay ng buhay ni Dorcas. In fact, she touched so many lives, lalong-lalo na yung mga buhay ng mga balo sa kanyang community. She built relationships na merong napakatinding impact sa kanilang buhay to the point na nung siya ay nawala, nung siya ay namatay, ano nangyari sa mga balo? Sila ay nag-iyakan. Diba? Sobra silang nag-grieve, no? Nag-iyakan sila, iniyakan siya ng mga biyudang ito. And nung dumating nga si Peter, di ba ibinida pa nila yung mga ginawa ni Dorcas para sa kanila. Ito yung mga damit na tinahi niya para sa amin, may mga balhabal siya, di ba? So, nakakatuwang isipin, no? Alam niyo, nung binabasa ko to, habang pinag-aaralan ko to, natuwa naman ako doon sa nakaka-touch, di ba? Yung mga act ng mga biyudang ito. And I wondered, ako kaya, no? Ganun kaya katindi yung impact ko na pag wala na ako, people will mag-grieve like that and then ibibida kaya nila ako sa iba, di ba? Tayo ba? Kayo po, no? How do you want to be remembered? No? How do you want to be remembered? Pag nilisan na natin ang mundong ito, na siya namang talagang mangyayari sa lahat sa atin, di ba? Paano tayo maaalala ng mga taong maiiwan natin? Di ba? Maaalala kaya nila tayo bilang, yung laging galit, yung laging nakasimangot, yung di namamansin. Di ba? Ganun ba? O paano nila tayo maaalala? Yung hindi mo na halos makabanding, hindi mo na makita, laging next time na lang, busy kasi ako eh. Di ba? Yung gusto mong i-reach out, di mo ma-reach out kasi laging next time, hindi busy kasi ako eh. No? May mga ginagawa kasi ako, nag-work ako, tatagos na siya sa bader next week. Sobra niyang, work, di ba? So, ganun ba? Ganun kaya tayo maaalala ng mga tao? Or are we going to be remembered for how we poured out our lives and impacted people around us? Diba? Mga kapatid, gusto ko lang ipaalala, no? Alam kong memorize na natin to. Alam na natin to. But let me just remind you today that we only have one life. No? Iisa lamang ang buhay na ito. We only have one chance to go through earth.
And so I pray that we live this life. We live it the way God intends for all of us to live it. Diba? I pray na dumating tayo sa dulo ng ating buhay na hindi natin ni-regret kung paano natin in-spend yung ating mga araw. Diba? Yung ating mga buhay. Kung familiar kayo sa Queen of Tears, may nanonood ba nun dito, Queen of Tears? Nung first service, walang nanonood. Parang ako lang yata yung nanonood ng Queen of Tears. Nasa Netflix yun, no? Kasi iyon yung usong K-drama today, no? Meron yung bida, yung kanyang, yung kanyang lolo, no? Anong namatay yung kanyang lolo, mayaman kasi sila, chaebol yung term nila. Mayamang pamilya, no? Yung nagpapasa na from one generation ng wealth nila to another generation. Yun yung mga chaebol. So, sabi niya doon sa kanyang apo, I hope na pumili ka ng landas na iba kaysa sa nilakad ko. Kasi dumating ako sa dulo na lang ng aking buhay na parang hindi, nare-regret ko. Bakit ako nabuhay ng ganito? Trabaho lang ng trabaho, magkamal lang ng magkamal ng salapi. Pero saan ko ba gagamitin lahat ng to? Nung, 'di ba, sa dulo ng buhay natin, no? 'Di ba? Parang naisip niya, kaya ikaw live differently. Yun yung sabi niya sa kanyang apo. Yan. So, how do we want to be remembered? Yan. So, si Dorcas, si Tabitha, una, meron siyang puso for people. Bilang mga Kristiyano, no? Kailangan meron tayong puso para sa tao. Pangalawa, also a heart for helping. Ayan, a heart for helping. Hindi lang puso para sa mga tao, pero puso para sa pagtulong. So kanina, nabanggit po natin ang description ni Luke kay Tabitha na she was a matheteria o disciple. So Book of Acts, no, dinescribe ang mga Christians as believers. No? Ibig sabihin, mananampalataya, mga naniniwala sa Panginoon. But most often, no, 5 times lang yung believers, pero ito, 26 times na dinescribe ang mga Kristiyano bilang mga disciples, no, mga alagad, mga tagasunod ng Panginoon. These are people, these people are those who follow in the ways of their Master. So, hindi lang basta believers, but followers. No? Not just believers, but followers. Hindi lang basta mananampalataya at naniniwala sa Diyos, ngunit tagasunod ni Kristo. Di ba? Tayo po ba, do we believe that every Christian is a disciple? No, every Christian is a disciple. Diba? Amen po ba doon? Diba? Amen. But sadly, today, not everyone thinks that way. Hindi lahat ganito ang kaisipan. Marami pa rin tayong mga churchgoers na nananatili lamang na churchgoers, no? And forget what it means to become to truly become a disciple of Jesus. 'Di ba? Too often meron tayong parang consumer ideal, parang parang product yung church, you know? Parang ka namamalengga yung product sa church. Ay, gusto ko yung magandang praise and worship. Doon ka mag-church, Ay, gusto ko yung yung may magandang message. Doon ka mag-church, yung pastor doon nakakatawa, yung mga ganon. Di ba? Minsan ganon no? Parang produkto yung church na gusto ko ganito. Ay, dapat yung training. Ay, gusto ko yung may magandang training. Ay, doon sa church na yan, maganda yung curriculum nila. Lagi silang C2S, COG na yan. Di ba? Yung mga ganyan, no? So, ayan, di ba? So, sometimes ganun tayo. But we forget that we make the church. Di ba? Tayo ang composition ng church. Tayo ang church. And if a church is a worshiping church, that's because you are a worshiper. Diba? Amen ba doon? If a church is a prayerful church, that's because ikaw ay mapanalangin. Diba? If a church is, kung ang evangelism ng church ay effective, dahil yon nagpa-participate ka sa evangelism. Because you are the church. Diba? You are a disciple. No?
At alam yan ni Tabitha. She knew na ang pagkakatawag sa kanya bilang isang Kristiyano o tagasunod ni Kristo is to give, to provide, to care for kung saan man siya inilagay ng Panginoon. And it seems, no, it appears na si Tabitha, mukha siyang may kaya nga talaga, no? Kasi sabi doon sa ating verse, in-spend niya talaga yung kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa, no? At yung talagang kumbaga, ito yung ginagawa na nag-charity works talaga siya. No? Generous talaga siya. No? At mukha nga din siyang may kaya kasi during that time, yung mga bahay, hindi na, talagang one floor lang yung bahay. Parang bungalow type. No? Pero si ante mo, may second floor siya, may second floor. Di ba? May second floor si Auntie Tabitha. No? At bihira yung ganyan. Ibig sabihin, meron talaga siyang kaya at ginamit niya yung kanyang resources, yung meron siya upang makapag-impact sa buhay ng ibang tao. Diba? Meron siyang talent sa pagdidesign, sa pananahe, and she put it into good use. Diba? Making clothes for people na medyo kapos. Diba? And tayo din sa panahon natin ngayon, no? Any ability can be utilized to help others, di ba? Kahit na very practical at personal na pamamaraan, ang dali-dali, di ba? Ang dami-dami nating pwedeng gawin. Kung meron kayong kapitbahay na mga senior na mag-asawa o mag-volunteer tayo na, sige, ako na yung magpasok po ng inyong mga grocery. Di ba? Pagpasok lang ng grocery, medyo mahirap yung magbili ng grocery pa yata. No? Sige po ako na magpapasok ng inyong grocery. Di ba? O kaya naman, maraming usually ganitong setup eh. Yung may mga mami na maiiwan sa bahay, tapos yung asawa niya nag-OFW. No? So kung may maliit na bata, pwede tayo mag-volunteer. Sige, ako muna titingin habang mamamalengke ka. Di ba? Ako muna titingin sa bagets mo. No? O kaya naman, yung may mga sakit, o bisitahin natin, ipanalangin natin, di ba, yung mga kamag-anak or kapitbahay natin na may sakit. This will actually not take up an hour sa buong 24 hours natin. Di ba? Hindi ito kukuha ng malaking oras, but it will surely take up a space sa puso ng mga taong gusto nating i-reach out. Di ba? Sabi nga sa 2 Thessalonians 3, verse 13, and as for you, brothers and sisters, never tire of doing what is good. Never tire in doing what is good. Diba? Kahit na parang feeling natin hindi deserve ng mga tao na yon, wag pa rin tayo manghinawa, gumawa ng mabuti. Di ba minsan iniisip natin, hindi naman nagbabayad ng utang yan, wag mo na yan siyang gawa ng kabutihan, deserve niya yan. Wag ka mangialam sa ng Diyos sa kanya, pagsubok ng Diyos sa kanya. Di ba? Minsan ganun pa tayong kaisipan, di ba? So, never tire of doing what is good. Dahil Diyos naman ang nagagantimpala sa atin. Ayan. And we also don't have to be rich, no, para tumulong sa iba. Minsan kasi usually ganun yung kaisipan natin, kaya saka na ako tutulong pag mayaman na ako. Ang buhay ko nga, gulo-gulo, tutulong pa ako sa iba. Diba? We don't need to have it all figured out bago tayo mag-reach out sa ibang tao. Yan. So, review ulit ng unang point natin, a heart for humans, a heart for helping, at pangatlo, a heart for heaven. Yan. So, in verse 41 to 42, sabi dito, he took her by the hand. This is Peter, na hinawakan niya si Dorcas and help her to her feet. Then he called for the believers, especially the widows, and presented her to them alive. This became known all over Joppa, and many people believed in the Lord. So si Dorcas, she had showed many people tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Yung kanyang buhay, yung kanyang pagkamatay, even yung kanyang muling pagkabuhay, they all pointed out to the Lord. Kasi kung iisipin mong mabuti, di ba, Dorcas or Tabitha was not raised for her own sake. No? She was not raised to life for her own sake. Di ba? Kasi kung tutuusin,
Hindi ba't mas malaking pakinabang para kay Dorcas, para kay Tabitha, kung sa langit na siya with the Lord? Di ba? Di ba mas may enjoy niya pa yung langit, yung presensya ng Panginoon kung nasa heaven siya? Pero bakit binuhay pa siyang muli? Di ba? Mas okay pa nga sa langit na lang siya, binuhay pa siyang muli, di ba? So, she was actually raised back to life to be a testimony. Di ba? To be a testimony para sa ministry niya to others. Pwede bang pakisabi sa iyong katabi, may purpose at testimony ka pa, kapatid? Di ba? May purpose at testimony ka pa. Di ba? And the life we live is not ours anymore. Diba? The life we live is not ours anymore. Tulad nga ng sabi ni Pablo in Galatians, chapter 2, verse 20, this is one of my life verses, no? Sabi ni Pablo, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I lived by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. And so I pray, no, sa ating pong pagtatapos, I pray na lagi nating i-grab yung mga opportunities, bawat opportunities that we are presented with as a chance to lead others to Christ. Diba? Ano yung mga practical ways na pwede natin gawin to? Be an example of agape love sa ating mga pamilya, sa ating workplace, kung saan ka man inilagay ng Panginoon. You are put there for a purpose. Kaya kapatid, huwag mong hayaan na aalisan mo na lang yung lugar na yan na hindi pa rin nagawa ng Panginoon yung purpose bakit kanya dyan dinala. Diba? Maging example tayo ng agape love in our families, in our workplace, and in our community. Let's be alert for practical needs you can help meet. Di ba, huwag tayong maging madamot sa paggawa ng mabuti. Kasi inisip natin, hindi, busy kasi ako eh. Di ba? Alam niyo, sa sobrang abala natin sa ating mga sariling buhay, sometimes nakakalimutan natin ng mga pagkakataon na pwede tayong magamit ng Panginoon to meet the needs of others. Be aware of prayer needs and faithfully lift them up. And be ready to share your personal testimony. And so I pray for all of us here, no? In the same way na si Dorcas ay naging obedient sa kanyang tawag, sa pagkakatawag ng Panginoon sa kanyang buhay, I pray na ganoon din po tayo. Diba? Let us submit our talents to the Lord. Kung paanong hindi sinayang ni Dorcas yung pwede niyang gawin to help others, I pray ganun din tayo. Diba? Yung kakayahan natin, lahat yan may lugar sa iglesia. Lahat yan may lugar sa community at sa iyong pamilya. And to leave a legacy behind. Yan. In 1 Corinthians 15:58, dito na po ako magtatapos. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. No, your labor in the Lord is not in vain. Lahat ng yung effort, lahat ng yung pagpapagal, lahat ng mabuti mong gawa, walang nakalampas sa paningin ng ating Panginoon. And in due time, you will reap the rewards, yung harvest, no, na ibibigay sa iyo ng Panginoon, all because you have faithfully done yung iyong calling. Tayong lahat ay tumayo. And since our message today is about mothering, yan, ministering to others, can we find a partner? No? Habang tayo nagwo-worship, can you find a partner? Or kahit na tatlo kayo, gano'n, no? Simulan na natin dito na mag-minister to others. Diba? Ipanalangin natin sila. Let us think of ways on how we can pray for them, encourage sila. Kung meron kayong special prayer request, kung may kapartner na kayo, pwede mong sabihin sa kanya yung iyong special prayer request and let them pray for you. Yan. Maging mother tayo sa panahon na to. Magkalinga tayo, manalangin tayo, encourage natin yung ating napiling partner today. And kung wala pa, prayerfully ask
God? Sino ba yung kailangan ng panalangin today? At ipanalangin natin sila sa Panginoon. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.